Magandang gabi po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Kamusta po kayo ngayong gabing ito ng Sabado, alas 8 na naman po, at minsan pa ay naririto po ang inyong mga lingkod. Kami po ay nahandang maghayin ng amin pong kakayahan sa pamamagitan na ipagkakalob sa amin ng Panginoon upang amin pong gampanan ang aming tungkulin na kami po ay maging kasangkapan sa paghatid ng kanyang palatuntunan sa impilang ito ng DWS. Ito po ang palatuntunan, ang patnubay. Kaya naman po ang inyong pinagkakabalaan ngayong gabi, kami po ay humihingi na sana'y makasama namin kayo kung inyong mananatilihing bukas ang frequency ng inyong radyo sa 1494. At yan po ang DWS, ang ating pong palatuntunan ay ang patnubay. Samantala, narito po ang ating tagabigay ng reflections sa ating po mga binabasa sa ating banal na aklat, si Kuya Bert Miranda po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Naway loobin po ninyo na samahan kami ni Kuya Ming sa loob ng 1 oras mula ngayon hanggang mamayang 9 ng gabi. At natitiyak po namin na makapupulot tayo at makapagbibigay ng magandang aral sa mga salita ng Diyos, at ito yung magagamit natin bilang sandata at patnubay sa pang-araw-araw nating buhay. Opo. Kuya Bert, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman, Kuya Min. Opo, nung po nakaraan na Sabado ay atin pong nadaanan po sa ating banal na aklat sa Mateo ang layunin ng talinghaga, ang paliwanag ni Jesus sa talinghaga tungkol sa mga hasik, ang ilawan sa ilalim po ng takalan, at ang binhing tumutubo. Ito po ang ating nakuha noong nakaraan na Sabado sa atin pong itong palatuntunan. At ngayon po ang gabi na ito ng Sabado ay tayo po idadako sa ang butil na mustasa. Ito po ay nasa chapter 4 pa rin ng Marcos. Kaya kami po ay umasa na kami po ay inyong sasamahan habang binabasa namin, pinakikinggan ninyo, at kung meron pong naglalaro sa inyong isipan na magandang mga nais ninyong maibahagi dito po sa ating palatuntunan ito upang lalong magkaroon ng tunay na liwanag ang salita ng Diyos sa ating tagapakinig, ay tumawag ko kayo kay Kuya Bert sa 0920-9082895. At yan ho ang kay Kuya Bert na cellphone, 0920-9082-895. Samantala, bago po tayo tumunghay sa ating banal na aklat, kami po muna ay humihingi sa inyo ng isang katahimikan. Sana'y makasama namin kayo sa isang payak na panalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na naman na iyong pinagkakaloob sa amin, na kami po ay inyong makasangkapan sa pagbasa at pagbibigay ng pakahulugan sa inyo pong mga aral salig sa inyong banal na aklat sa San Marcos. Panginoon Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang aming inihiling na kumubabaw po sa buo naming pagkatao, at ang pagkakaugnay-ugnay ng aming sasabihin ay dulot ng iyong banal na Espiritu ng ipagkakaloob sa amin. Sa pamagitan ng katalinuhan ito ay may paabot namin na iyong mensahe sa aming mga tagapakinig. Panginoon, huwag po kaming lalayuan habang kami ay gumaganap na iyong palatuntunan, sapagkat wala po kaming kakayahan kung hindi kami ay iyong sasamahan. Yes, Lord. Panginoon Diyos, ang lahat po ng aming tutungayan ngayon, magbubuhat sa iyong banal na aklat, at nawa po ay maunawaan ng lubusan ng aming tagapakinig. Ang lahat po na ito inihiling namin sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kuya Bert, pintong tutunghayan na ang nilalaman po nitong ang butil ng mustasa. Ang butil ng mustasa. Ang mustasa ho sa atin ay isang gulayin dito sa atin, Kuya Bert, ang mustasa. Pero ito hong mustasang ito ay mapakaliit din na binhi na butil ito nung naroon ho sa gawing yun ng Israel sa Jerusalem ng mga panahon yun. Pero ito ho'y lumalakit na papamugaran ng mga ibon. Napakaliit na butil po ito. Ngayon, nakasama po ito rito sa Ebanghelyo na sinulat ni Marcos, at ganito po ang sinasabi.
Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ka natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Dito ho, halimbawa, yung inilarawan ng ating Panginoong Hesus rito, yung paghahari niya, paghahari ng Panginoon Diyos. Kapag ka ang isang tao, Kuya Bert, ay pinagharian ng Panginoon, alalon baga ay yung Diyos ay nadama niya yung mga aral nito, yung mga salita ng Diyos, nadama niya, isinapamuhay niya. Inihalimbawa po ito sa isang mustasa na lumalaki, lumalawak, nakakapamugad ng ibon. Bigyan mo nga ba ninyo kami ng mas mababaw na kahulugan para lalong maunawa natin tagapakinig sapagkat ito'y sa katalinghaga kung ano ho itong paghahari ng Diyos na dapat na mamayani sa tao sa ngayon. Alam mo, Kuya Min, kung ang paghahari ng Diyos ay nasa atin at pagmimay-ari na tayo ng Diyos mismo, ang ginagawa natin ay hindi na para sa ating sarili, kundi ang ginagawa natin ay sa ikauunlad at sa karangalan, no, ng ating Panginoon. At ito'y magaganap lamang natin kung siya ang naghahari sa atin. Palagay natin, katulad ng sinabi niyang ang butil ng mustasa, ay lalago ito, lalaki, at magsasanga ng malalabay, no, ng malalaking sanga, at makakapumugad doon yung mga ibon. Ang ibig sabihin, makakapagpahinga na yung mga ibon doon. Maaring meron silang makain doon, no? Doon sa sanga-sanga ng mustasang ito. Ganyan din sa atin. Hindi na tayo maramot. Kung merong lalapit sa atin at tumihingi sa atin ng tulong, ay may iaabot natin kung ang Diyos ay nag-aari na sa atin. Hindi na tayo maramot. Hindi na tayo makamundo, kundi makadiyos na tayo, sapagkat ang Diyos mismo ang nagmemay-ari na sa atin. So anumang mga dumarating sa atin, palagay mo na humihingi ng tulong, kapitbahay mo, kapatid mo, o hindi mo kamag-anak mo at hindi kamag-anak, pag lumapit sa iyo, ito'y iyong aabotan ng kanyang mga pangangailangan, kung anuman ang kanyang kailangan. Halimbawa, yung isang tao, pagod na sa kakaisip, pagod na doon sa kanyang kakaisip sa problema niya, at lumapit sa iyo, nakapahinga siya. No? Nung bigyan mo ng kalutasan at katuparan, yung inihingi niya sa iyo. So nagkakaroon ngayon ng kaginawahan ang mga tao katulad ng mga ibon. Nagkakaroon sila ng kaginawahan, ng kapahingahan sa mga sangang malalabay ng mustasa. Sa mga katuwid, Kuya Berte, ang binibigyan din dito ng ating Panginoon kapag ka ikaw ay nakilala mo ng lubusan ang Diyos at ito'y sinapamuhay mo yung kanyang mga aral, yung mga taong nakapaligid sa atin ay nagkakaroon ng pinakadiwat, nakikita nila yung halaga ng pagiging malapit tayo sa Diyos sapagkat naibabahagi natin sa ating kapwa yung ating pinamumuhay na nanggaling sa Diyos. Totoo yun, Kuya, kasi nga kung sabi nga niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. So, hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang sa atin kundi siya na ang nagmemay-ari sa atin. No? Pag-aari na niya tayo. So, siya na ang nasusunod sa atin. Hindi na yung sarili nating kalooban. So, ito ang bumubuhay na sa atin. Ang salita niya, yung kanyang pag-guide sa atin, ang siya nang bumubuhay. Sabi nga ni San Pablo,
hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi ang Panginoong Jesus na ang nabubuhay sa sarili ko. Amen. So, siya nang nagmay-ari. Ang